Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na ta with evidence. Ako po, hindi uusad ang impeachment ni VP Sara. Yan ang iilang mga tawag ito. Hula lang naman kabibig. Pero yung iba nagsabi, hindi talaga yan uusad. Pero may mga sabi-sabi ngayon na tila pumunta daw yung ibang mga kongresista sa Thailand at doon daw nagkabayaran. Hala ka, totoo ba yan kabibig? Doon daw nagkabayaran sa Thailand, sa Indonesia, pinabakasyon daw yung ibang mga politiko. Meron daw isang politiko, tinawag, doon sila nag-meeting sa Indonesia at Thailand at doon daw nagkabayaran. Hala, maleta na naman? So paano? Ewan natin kabibig, chika-chika lang yan. At ito pa kabibig ha, nako po. Base sa isang hula lang ito kabibig. We don't know, maging totoo, di ba? Tayo naman ay we're praying na sana hindi uusad yung impeachment ni Bibi Sara. Knowing na politically motivated yan. Kahit saang area tingnan mo, kahit anong anggulo dyan, politically motivated talaga yan. O, ito kabibig, ito yung isang hula ng mga experts ba, alam mo yung mga psychic, nararamdaman nila ang vibration sa future. O, panoorin nyo kabibig ko ano ang inyong reaction hinggil dito. Basta ako, alam ko sa kongreso, ano na yan the boat is sinking. Pero depende talaga pag may bayaran. Depende talaga pag may maletang involved, natural. Pipiliin mo talaga ang maleta in preparation for your next election. Dapat may pera ka. Kasi ang iniisip nila, kung hindi nila ma-impeach si VP Sara, at least man lang, mabili nila ang boto. So, kailangan lang ng more money. So, kung ma-impeach pa si VP Sara, edi consolation nila yung perang nakuha nila. Pero kung hindi ma-impeach si VP Sara, so at least may pera sila in preparation sa kanilang election. Pero ang mga tao ngayon, wais na. They accept the money, pero iba ang iboboto. Yun na nga. Hindi guaranteed na 100% iboboto ka. Pero sabi nila, kung ma-endorse ka ni VP Sara, sabi ng iba, sure win ka. So mag-isip talaga ang mga kongresista ngayon. Diba? So watch this video para alam mo. VP Sara. VP Sara. Taray. So, same energy, same intentions Yes. po Same intention. for this year for VP Sara. That's the... Uy, tumatalon talaga yung cards. Bukay po. Okay. So, with the Knight of Cups, it's more on new opportunities, communication. Kasi with the images that we have here with the envelope, may message. Somewhat may parating sa kanya na message. It's either yung opportunity na ito, I don't know kung what kind of opportunity will When you be. say opportunity, it should be good, no? So what will be the obstacles and challenges for this certain opportunity? Gusto niya talagang bumagsak. Okay. So obstacles and challenges, resistance. Okay. Challenges, yung magiging obstacle in this certain new opportunity na paparating sa The kanya. resistance on her or from her? It's either both ways. It's I can either go she will be either way, resisting to this certain new opportunity. Pwede kasi yung new opportunity nito is on her end. Pwede niya simulan yung opportunity or pwedeng dumating sa kanyang opportunity sa kanya, pero nire-resist May niya. resistance po on her end. It's either resisting change, resisting from other people. So, Yes, yun po yung magiging obstacle niya in this certain opportunity. Okay. So, what will be the inspired action that is needed? Inspired action. Oh, talaga. Inspired action is, with the Five of Pentacles, is not focusing on the lack. Not Okay. focusing on things that you don't have, focusing on the negativity. Okay, so she has to focus It's on on- what she has. Yes. Yung strengths Yes. niya right now. Focusing on kung ano yung wala siya will only bring these certain obstacles and challenges to her. So, focus. Okay. And yung impeachment case ba against her? The hangman. So, hangman, pending. So, it's in a stalemate. So, kumbaga, Okay. hindi siya moving forward. It's not going to end this way pa. So, kumbaga, parang nandun lang siya, hanging by the Nakabitin. moment. Yes. With the hangman, hanging by the moment. It's either with someone magkakaroon po siya ng inspired action or maaring hindi pa rin umusad. So yun na nga mga kabibig. So ano ang iyong reaction hinggil dito? Ako feeling ko mga kabibig ha, kung ako yung kongresista ngayon, pag-iisipan ko talaga
kung boboto ba ako sa impeachment ni VP Sara or hindi. Kasi alam mo, yung mga Justice Committee, yung nag-say yes na may substance ang impeachment ni VP Sara, naku, grabe ang DDS o mga DDS supporters, grabe, nilista nila ang 54 na mga congressman na nagsabi na yes, may substance in form ang impeachment ni VP Sara, nilista, pinost sa social media, hinanap isa-isa mga kongresista doon at kinalkal ang kanilang mga baho. Oh. Tapos, pinost sa social media. 'Di ba? So, kung ikaw isang kongresista at tapos meron kang tinatago ng mga baho, ay huwag ka na lang mag-say yes sa impeachment kasi makakalkal ka talaga. At every now and then, ipopost talaga yung pangalan mo. Kaya yung iba, nag-isip na ngayon kung boboto ba sila or hindi. Kahit yung nagsabi iba na, yung NUP daw, isang party yan. Nag-iisip na rin sila kung boboto ba sila sa impeachment ni VP Sara or hindi. Kasi natatakot din sila maapektuhan yung ibang mga kongresista sa kanilang mga distrito. Knowing malakas si VP Sara, malakas ang ratings ni VP Sara mga kabibig. So, mag-isip-isip talaga sila. Diba? Sabi nga ng isang netizen, hindi nyo matatalo si VP Sara, the more nyo siyang i-impeach or kakasuhan ng kung ano-anong kaso, the more na mamahalin siya ng tao. The more na maging close siya sa buhay ng mga tao. Kasi alam mo naman ang mga Pilipino, di ba? Doon kakampi sa mga inaapi. Kaya nga, sikat na sikat ang teleserye, yung Mexican drama noon, o mga teleserye na may mga inaapi, tapos yung mga inaapi bumabangon, maging hero, mga ganang kabibig ba? Yun ang gusto ng mga Pinoy. Sa nakikita natin ngayon, si VP Sara, inaapi-api, pati ama, nadamay, mga kapatid, pati anak, dinamay na nila, pati asawa. Yung sinabi nila, si Manscarpio daw ang nagbayad ng magkano? 300 million para sa 18X Marine. Sabi nga ni VP Sara, hindi ko sila kilala. Hindi namin siya kilala. Sila kilala. Bakit nyo kami kinokonek sa 18X Marines? Yun kabibig. Yung mga tao ngayon, awang-awa sa mga Duterte. Lalo na ng 1 year na si Pangulong Duterte na nasa ICC. Natural ang mga tao maaawa sa mga Duterte. Alam niyo ba kung sino ang kontrabita dito? Ang mga kongresista, si Zaldico, si Martin Romualdez, ang pamilyang Marcos, si BBM. Sila yung mga kontrabida sa paningin ng maraming Pilipino. Si VP Sara ang bida. Siya ang inaapi-api. At excited ang mga tao na itong inaapi-api na si VP Sara makakabangon sa 2028. At parang success na rin sa mga tao ba? Sige, malapit na yung grabe yung climax of the story, yung gigil na tayo sa mga kontrabida kasi inaapi na yung bida at meron tayong iniintay na ending sa 2028. Yun kasi ang gigil. Yun ang Pilipino. Kaya kung ano-ano mga strategy na ginagawa nila para mapangit ang pagkatao ni VP Sara, iniugnay ni Ramil Madriaga, and so on and so forth, mas lalong pinaganda nyo ang script sa buhay ni VP Sara. Mas lalong pinamumukha nyong aping-api si VP Sara. So ano ba ang gusto ng mga tao? Yung mga inaapi at aping-api ay babangon at maghihiganti. Yun kasi ang gusto ng Pinoy. Yun ang gusto nila. Revenge. Parang yung ang Pinoy, yung mga nakaramdam sa emotion ni VP Sara, pag si VP Sara ay magre-revenge na, parang kami na rin ang nag-revenge para sa kanya. Oh, yan. Yan kasi. Hindi nyo na-study ba kung ano ang mga Pinoy, di ba? Sabi nila, base sa survey, gusto ng mga Pinoy, ang impeachment ni VP Sara matutuloy. Pero sabi ng VP Sara, hindi ako maniniwala sa mga survey na yan. Kasi pwede namang doktorin yan. Kasi pwede namang yung survey na yan, binayaran para talaga to condition the mind of the people. Yun mga kapipig. Kaya yung mga tao dyan, niwala sa survey, okay lamang, walang problema. Di ba? Walang problema, niwala kayo sa survey.
Mga gusto ng mga tao. Pero alam mo, si BP Sara gusto din mga kabibig na matuloy itong impeachment para masagot nila lahat, punto por punto, yung binabato nila na mga ano ni BP Sara. At alam mo ba, grabe yung mga lawyers ni BP Sara. Di kalibre mga kabibig. In fairness si BP Sara. Parang, tawag dito, parang pinaghandaan talaga kabibig. Di kalibre ang mga lawyers. Sila Fortune, di ba? Di ba? O, nasaan ba yung hanapin natin mga kabibig ha? Yung ano ni BP Sara, mga ilan ba yung di kalibreng lawyers ni BP Sara? Grabe. Di ba? Hanapin ko muna kabibig ha, kung sino yung mga, basta ano, madami siyang lawyer. At sinagot na ng lawyer ni VP Sara, defense team ni VP Sara, yung ano, yung 10 days para sagutin yung impeachment na ano ni VP Sara, yung mga impeachment doon, mga grounds for impeachment, di ba? So, happy tayo mga kabibig kasi hindi pinagdamutan si VP Sara ng pagkakataon na para ipagtanggol ang kanyang sarili at marami ang tumutulong sa kanya. So, maghintay tayo sa mga updates kung ano man ang mangyayari. Well, ganun talaga ang parang telenovela na itong buhay ni VP Sara, no? At sa 2028 ang kanyang pagbangon. Ay, grabe naman yung pagbangon talaga. Oo, pati si Jam Magno naging kontrabida na rin ni VP Sara. Noon, love na love niya si VP Sara, pero ngayon parang iba na. Sabi ng iba kasi pag 600,000 per month. Talaga ba? Yaman naman ni Jam. Okay lang yun. Gibain niya si VP Sara. Hindi yan magigiba. Diba? So yun lang kabibig ang ating Lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Diba? Ano ang inyong reaction dito? Ako, ramdam ko, si VP Sara hindi ma-impeach. At mananalo siyang president sa 2028. Kasi, gigil tayo Gusto natin yung revenge sa mga kurakot, sa mga politikong binalasubas, ang kaba ng bayan. Yun ang gigil natin Kasi nakikita natin ang epekto nito sa buhay natin mga Pilipino. Sa buhay ng mga Pilipinong nanarbaho, nagbayad ng tax. Yung si BP Sara lang yung tanging pag-asa natin na makamta natin yung mga nagnakaw, yung mga politiko sa flood control scam na hindi pa na kukulong ngayon. Binodol tayo ng BBM. Sabi nga, Congressman Eresi, bola yung mga Marcos na yan. Diba? So si BP Sara, nakikita natin pag-asa na magbangon muli at magre-revenge sa mga taong kurakot. Ano sa palagay ka, bibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.